sa Malakasang First Assembly of God. Kami ay nagagalak na makasama kayo sa ating pagsamba sa araw na ito. May ilan lamang pong paalaala upang mapanatili ang kaayusan ng ating worship service. Kung maaari, ay ilagay sa silent mode o patayin muna ang iyong cellphone o iba pang mga gadgets na maaaring makasagabal sa ating worship service. Iwasan po ang madalas na pagtayo at manatili sa inyong mga upuan. Ang ating ushering ministry ay handa kayong tulungan kung kinakailangan. Kung may kasamang bata, hinihikayat namin isali sila sa ating children's service pagkatapos ng praise and worship. Dito ay sinisiguro namin sila ay ligtas habang nag-aaral din ng salita ng Diyos. Kung maaari, ay iwasan din po natin ang madalas na pakikipag-usap, lalong higit kapag nagsimula na ang preaching na nagdudulot din ng ingay during our worship service. Muli, ay nagagalak kaming makasama kayo sa araw na ito. Ihanda ang iyong puso at isipan at tayo ay magsisimula na sa ilang sandali. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngitian niyo po ang inyong katabi. Bigyan niyo po sila ng isang ngiting matagumpay. Ayan. Yung mga anak ng Diyos na matagumpay. Ngitian niyo po yan. At mamaya po, pag nagkakamayan tayo, sabihin niyo po sila, God bless you. Jesus loves you. Yan. Yan po ang sasabihin natin, ha? So magandang umaga po sa ating Panginoon at sa ating pong lahat na naririto sa bahay-sambahan ng Diyos. Kami po ay nagagalak na makita kayo. Unang araw ng isang linggo, unang araw na ibinigay ng Diyos. At sasabihin natin, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen. Ihanda po natin ang ating puso at isipan sa ating pong pananambahan at bilang panimula ay ating pong basahin ang aklat ng awit. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa ating pagbasa ng banal na kasulatan. Ito po ay matatagpuan sa mga awit, chapter 145, verses 10 to 21. Sabayan niyo po ako. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit anong ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin, at sa pagkalugmok, sa paghihina ay kanyang hahanguin. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siyang nagdudulot ng pagkain, hindi lang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat, ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip ang masagana niyang awa. Siya'y nakikinig
at handang tumutulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong nagpagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon. At kung nagigipit, hinahango sila. Yaong umiibig sa Kanya, ng lubos ay iniingatan. Ngunit, ang masama'y wawasakin niya't walang mabubuhay. Aking pupurihin ng Diyos na si Yahweh habang nabubuhay. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay yumuko at manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw lamang ang dapat maparangalan sapagkat Ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pagkakataon na Ikaw ay aming mapapurihan, masamba at madakila sa oras na ito. Lord, ang bawat anak mo, Panginoon, ay sisigaw sa harapan mo ng papuring awit, ng papuring sayaw. Lahat ng sangkap ng aming katawan gamitin mo, O Diyos, upang Ikaw ay mapapurihan, Panginoon. Mula sa aming worship leaders, sa mga backup, sa mga musicians, media, sa dancers, sa buong congregation, bata, matanda, lalaki at babae, Panginoon, sasamba kami sa iyong dakilang pangalan. Lord, lalabas kami sa tahanan na ito na taglay ang inyong salita with a victorious life, Father God, sapagkat Ikaw ang Diyos na mapagtagumpay. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, and ang aming pong pastor na tagapagsalita. Lord, gamitin niyo po siya, Panginoon, upang maihayag ang inyong dakilang plano sa aming buhay. Gamitin niyo po siya, Panginoon, para maging buhay na patotoo sa community na Kanya pong kinabibilangan. Salamat po, Panginoon, sa presensya ng bawat isa. Salamat, O God, sa mga paa na inyo pong idinako dito po sa inyong bahay-sambahan. Salamat, Panginoon. Muli, ibinabalik namin ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa dakilang Panginoon namin na si Jesucristo at sa gabay ng inyong Santong Espiritu. Amen. Hallelujah. Tuloy po tayo sa ating pagkatayo. Ayan. Isa na namang bagong umaga para magpuri sa ating Panginoon. At itong awitin na ito naway maging tawag sa bawat isa na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natakuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalaki sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Hallelujah. Minsan pa, naiisip po natin. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natapuan ang tunay na kagalakan.
ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Awitin po natin. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso kong ito ang mamalagi sa'yo, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Isa pa, ulitin po natin. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso kong ito ang mamalagi sa'yo, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Tunay nga, karapat-dapat kang walang hanggang purihin. Karapat-dapat sa'yo ang walang hanggang pagsamba, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa aming pag-aawitan, naway gawin mo sa bawat isa na naisin na ikaw ay maranasan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At walang hanggang ka namin purihin. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso kong ito ay mamalagi sa'yo, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Kung laman ang puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Kung laman ang puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Hallelujah, Panginoon. Nais po namin, Panginoon, Lord, na ang puso ng bawat isa, Panginoon, Lord, yung maging laman nito ay ikaw lamang, Panginoon, Lord, at mamalagi sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, at po tayo po'y manalangin. Panginoon, sinasamba ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, naway patuloy ka namin makasama ngayong umaga. Bawat isa, Panginoon, Lord, ay maging handa sa pagpuri, pasasalamat sa iyo, Panginoon, Lord. Hallelujah. At kayo lamang ang maitaas, Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon. Ayan. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Ayan, isang maulang umaga, malamig-lamig, no? At maulan. Nakita po natin, last week, hinabagat tayo, binagyo tayo, umulan, at nababad ang lahat. Kung di ako nagkakamali, maraming may iba dito, baka binaha, no? And I hope everyone is safe, no? At okay na, no? Naka-recover na sa nagdaang habagat na ito. Ngayon naman, sasabihin ko sa inyo, magkakaroon ulit tayo ng tag-ulan at pagbabad. Okay lang ba sa inyo yon? Pero uulan ng pagpapala at babad sa presensya niya. Amen po ba? Amen. Ayan, kaya naman, kasabay ng aawitin natin na ito, batiin po natin ang ating mga kasama, ating mga kapatid. Itihan natin sila, give them a nod. Kamayan natin, ikutin natin yung buong church. Okay po ba yan? Sige po. Ayan. Tunay nga, umuulan na naman ng kagalakan, ng kalakasan, ng kagalingan.
Umuulan na naman mula sa langit ng kagalakan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Isa pa. Umuulan na naman mula sa langit ng kagalakan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Buhos mo! Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalakan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalakan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalakan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalakan mo. Umuulan na naman, umuulan na naman. Next, kagalingan naman. Umuulan na naman mula sa langit ang kagalingan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige pa, ulan! Umuulan na naman mula sa langit ng kagalingan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalingan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalingan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalingan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalingan mo. Umuulan na naman, umuulan na naman. Next, kalakasan. Umuulan na naman mula sa langit ng kalakasan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Umuulan na naman mula sa langit ng kalakasan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kalakasan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kalakasan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kalakasan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kalakasan mo. Umuulan na naman, umuulan na naman, umuulan na naman. Hallelujah! Tayong magbabad. Kay sarap-sarap pa rin sa iyo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ano kailangan? Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging umaw sa iyo. Kay sarap-sarap
rin sa iyo, Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Sabitin po natin, ang kailangan namin babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usang na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo. Amen. Hallelujah. Kailangan namin ng presensya mo, Panginoon. Hallelujah. Sige po. Let's continue to worship our Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, na kay Rami na tumatawag sa amin, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, ang tinig mo ang aming hinahanap. Hallelujah. Kay rami nang tumatawag sa akin at sa'yo, walang patid pang-aakit nitong ating mundo. Sa ingay ng paligid at agos ng lahat, ang tinig mo'y aking hinahanap. Kahit lahat ay magbago ng landas at panahon ay magpalit ng bukas, Diyos, ako'y magtatapat, pananalig ay wagas, susunod kahit pamanhaman. Kahit lahat ay hindi na magmahal, kahit lahat sa'yo ay lumisan, susunod pa rin ako hanggang sa habang buhay ko. Sa tawag mo ay tutugon ako. Minsan pa, sambitin po natin mula sa ating mga labi. Kay rami na tumatawag sa akin at sa'yo, walang patid pang-aakit nitong ating mundo. Sa ingay ng paligid at agos ng lahat, ang tinig mo'y aking hinahanap. Kapitin natin. Kahit lahat ay magbago ng landas, panahon ay magpalit ng bukas,
Kahit lahat sa'yo ay lumisan, susunod pa rin ako hanggang sa habang buhay ko. Sa tawag mo ay tutugon ako. Banggitin natin, susunod pa rin ako. Susunod pa rin ako hanggang sa habang buhay ko. Sa tawag mo ay tutugon ako. Susunod pa rin ako hanggang sa habang buhay ko. Sa tawag mo ay tutugon ako. Hallelujah. Sapagkat Panginoon, sa inyong tawag lamang kami tutugon, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tuloy tayo sa pag-awit. Kasama ka namin sa paglakad, Panginoon. Sa aking pag-iisa, ikaw ang kasama. At sa araw-araw ay hinahanap ka. Ang salita mo ang aking buhay, ang kabanalan mo ang ninanais ng puso ko. Minsan pa, sa aking pag-iisa, ikaw ang kasama. At sa araw-araw ay hinahanap ka. Ang salita mo ang aking buhay, ang kabanalan mo ang ninanais ng puso ko. Panginoon, ang alay ko ay tanggapin mo. Isang pusong dalisay at tapat, ika'y tapat. Ang nais ko'y maglingkod sa'yo at lumakad na kasama mo. Hallelujah. Patuloy natin awitin. Kami magpapakumbaba sa'yo, aming Diyos. Ang pagmamahal mo ang kailangan ko. Ika'y sasambahin at pupurihin. Ang kaluwiran mo naway nakita sa buhay ko. Hallelujah. Panginoon, ang alay ko ay tanggapin mo. Isang pusong dalisay at tapat, ika'y tapat. Nais ko'y maglingkod sa'yo at lumakad na kasama mo. Isang paulit Panginoon, ang alay ko ay tanggapin mo. Isang pusong dalisay at
nating awitin. Panginoon, ang alay ko ay tanggapin mo, isang pusong dalisay at tapat. Ang nais ko'y maglingkod sa'yo at lumakad na kasama mo. Minsan pa. Panginoon, ang alay ko ay tanggapin mo, isang pusong dalisay at tapat. Ang nais ko'y maglingkod sa'yo at lumakad na kasama mo. At lumakad na kasama mo. At lumakad na kasama mo. Panginoon, awa ang aming alay. Tanggapin mo, Panginoon, ang alay namin ang puso nito. Dalisay at tapat, Panginoon, Lord. Gawin mo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Naway ang naisin ng bawat isa ay maglingkod sa iyo, Panginoon. Umakad, nakasama mo, Panginoon. Through the ages, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Alay ko ay tanggapin mo, isang pusong dalisay at tapat. Ang nais ko'y maglingkod sa'yo at lumakad na kasama mo. Hallelujah. Purihin ka aming Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, sa nagdaang araw o Diyos, iyong patuloy na pinatunayan ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan sa bawat isa. Salamat sa pagkakataon na kami patuloy na nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat at niluluwalhati ang iyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tapos na po ba yung siyam-siyam? Nabilang nyo na ho ba kung ilan? 8 pa lang, 8. So, may isang araw pa. Para sa mga kabataan, yung siyam-siyam ay yung taon-taon na umuulan pag gantong Hulyo at tuloy-tuloy yung siyam na araw. Tama po ba yun? Ayan, kaya lang iba tong siyam na piye yata yung inabot natin sa baha. At pero purihin ang Panginoon sapagkat patuloy niya tayong iniingatan at patuloy na nagpo-provide siya sa ating mga pangailangan. Magpapatuloy po tayo sa ating tema sa buwan na ito, ang buhay na patotoo, the living testimony. Ang title po ng ating mensahe ay The Voice. Hindi po ito kantahan, kundi ito po'y kasaysayan.
Ang ating pong talata ay matatagpuan sa Juan Kapitulo 1, talatang 19 hanggang 27. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan. Sa halip ay maliwanag niyang sinabi, hindi ako ang Kristo. Sino ka kung gayon? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Sumagot si Juan, ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias, ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo, o si Elias, o ang propeta. Sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Para ng Panginoon ang mga salitang ito na ating binasa. Apat na katanungan ang ating susubukang sagutin sa mga talatang ito na ating binasa. Una, what is your story? Ano ang iyong kwento? Ang pinag-uusapan po natin ay buhay na patotoo. So, kung patotoo, dapat meron kang testimony, meron kang storya. Sa mas mababaw na salita, meron ka bang kwento? At ang kwento mo ay kailangan buhay, dahil living testimony. Hindi chika lang. Hindi marites lang. Hindi narinig ko lang. Kundi yung kwento mo ay yung totoong kwento at karanasan. What is your story? Noong pong Mayo, 10 araw kaming in-exile sa US. Nagpunta kami ng US at 10 araw po yon. So, pagdating po namin sa LA, alam ko na yung daratnan ko kasi one time galing na rin ako doon sa San Francisco at nung una medyo ninervous ako kasi isang kamay pa lang yung aking binabiometric, niyakag na ako doon sa holding area. Siguro mga 45 minutes ako doon. Pero tinataka naman yung aking passport. At first time kong nakarating ng Amerika. Ngayong itong last May ay na-anticipate ko na may ganon. Kaya yung sa immigration na nag-screen, miya-miya tumayo. Kaya alam ko na kung saan kami pupunta. Pero mga 15 minutes lang naman dahil kukunti yung tao. Kaya tinatakan uli yung aking passport. At namasyal na kami sa Amerika. 10 days in America. So 4 sa LA, 3 days sa Vegas. Hindi ko kami tumaya. 3 days sa San Francisco. Then another 4 days sa LA. Siyempre, ang tanong, kumusta ang lakad nyo? Okay ba yung pasyal nyo? Siyempre, nag-iisip ka ng ano ba yung may kukwento ko at ano ba yung mga pinuntahan namin. No? Pilit kong iniisip ano yung kakaiba at ano yung may dating pag kinuwento mo. Pero wala akong maisip eh.
Kasi pag bundok naman pinag-usapan, maraming bundok sa atin. Yun namang Universal Studio, palasak na rin naman yun. Marami na nakapunta sa inyo sa Singapore. Ano pa ba? 10 oras na nag-kotse kami mula Vegas hanggang San Francisco. Puro ano yun? Puro disyerto ang makikita. Meron kaming isang maliit na istorya pero hindi ko na ikukwenta sa inyo. So naghahagilap ako ng ano ba yung pwedeng i-share doon sa travel na yun. Pero ang laging naiisip ko ay yung mga pinuntahan naming bahay ng mga Pilipino at meron silang kwento. Meron silang kwento. Lahat naman tayo may kwento. Pero yung ganda ng lugar o yung mga pinuntahan mo, bumababa ang value kapag narinig mo yung kanilang mga kwento. So yung isang kaibigan namin na nung una siya yung nag-asikaso sa amin ng tutuluyan, siguro di ko naman pero estimate ko mga 3 to 5 times na inulit niya yung kanyang kwento. Kasi single parent na siya, single mother, at sabi niya, alam mo Larry, 15 years old pa lang, 13 years old pa lang tong anak ko. Dinala ko na rito dahil gusto ko talaga gumanda yung buhay niya. Pero ngayon parang 20 plus na yata yung anak niya. At maganda na ang trabaho. Siya na rin yung nagdadrive sa amin. Pero ang story niya, pagdating niya raw doon, wala siyang sasakyan. Inabot ng winter, magtatrabaho siya. Wala siyang sasakyan, maglalakad siya. At sobrang ginaw. Minsan umuulan, minsan napakainit. So, yun ang kanyang istorya. At siyempre, nagtatrabaho siya. Nasa ano yata siya ngayon? Nasa caregiving. Parang siya yun na yung head ng mga caregivers. Parang ganun yata yung trabaho niya. And that was her story. Meron din naman na dumating sila roon at ang alam lang niya ay magluto. Kaya ang pinasok niyang trabaho ay catering. Kaya pagdating namin doon, siya yung nagpakain sa amin. Steak agad ang pinakain sa amin. No? Ilang kami? Siguro actually 10 kami doon sa grupo, pero meron pa ibang dumating. Tapos na yung kainan namin, ang dami pang steak na gusto namin iuwi pero busog na rin kami. Pero meron siyang istorya about doon sa kanyang pagtatrabaho, pagnenegosyo, pagluluto. Ngayon, sumawa na at nagluluto na lang ng suman. So, o-order na lang yung mga Pilipino sa kanya at either pick up or deliver yung kanyang suman. Masarap yung suman. Yun yung story niya. Kahapon, not kahapon, sensya kayo, maraming story ito. Bagyong kahapon, siguro a month ago, get together kaming mga magkakaklase sa elementary. At sabi ko, baka maganda isa-isa tayo magkwento kung ano yung mga naranasan ninyo during yung elementary time natin. Siyempre, nandun si Miss Saulo. Kinuwento yung mga teacher. So, kanya-kanya kaming mga kwento. Pagdating sa akin ay bumangit lang ako ng mga ilang kaklase ko na natandaan ko yung kwento ng buhay nila. Meron pa isa ron na transfer siya galing Cayetano dun sa poblasyon. Nung magtaas siya ng bandera, ang bilis.
yung pagtataas ng bandera, yun pala yung tama. So ilang pung taon na sa pagtataas ng bandera na dahan-dahan, kailangan eksakto doon sa pagtapos ng kanta, eksakto yung yung bandera, kaya dahan-dahan, di ba? Pero dapat pala, pagtaas ng bandera, mabilis. Ang mabagal yung pagbaba. Yun naaalala ko sa kanya, tsaka magaling siya mag-tumbling, mga ganyan. Yun namang isa, sabi ko, ito si, alam ko, may struggle siya during those times. Grade 4 na yata kami, grade 5. Hirap pa rin siya magbasa. Hindi siya makapagbasa. And sabi ko, pero ngayon, sa oras nito, she is the most generous person nandito sa room natin. Kasi yumaman na siya, pinakamayaman. So, hindi natin masabi ang istorya ng bawat sa amin. Bawat sa amin istorya. But the question is, saan pupunta ang istorya natin? Saan pupunta? At hukahin uli natin. Marami tayong istorya pwede nating i-share sa ating mga kaibigan. Hindi lang politika, hindi lang boxing ang pag-uusapan, kundi yung iyong patotoo. Maring una, hindi sila interesado, pero may mga technique naman para sila mag-interesado. Tanungin mo sila, kumusta yung Hayaan mo sila magkwento, and then saka mo i-share yung storya mo. Pero ano yung istorya mo? Saan pupunta ang istorya? Mamaya, pag-aralan natin. So, itong binasa natin ay patotoo ni Juan. May kamag-anak ba kay Juan? Dahil Juan Bautista to eh. Hindi Juan Lacson, hindi Juan Monzon, kundi Juan Bautista. O si Juan na nagbabautismo. So, ang sabi diyan, sa verse 19 to 22, ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabi, hindi ako ang Kristo. Sino ka kung gayon? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo tungkol sa inyong sarili? Tanong nila muli. Ang istorya ni Juan ay hindi lamang nagsimula dito sa versikulo na ito. Kung tutunghayan po natin ang Lucas Kapitulo 1 at Kapitulo 2, sa istorya pa lamang ng kanyang tatay, si Zacarias, ay doon na nagsimula ang istorya ni Juan. Si Zacarias, siya yung priest during that time at siya rin yung, sabi, ninong ni Jesus. Pero parang siya lang yung nag-officiate ng circumcision. Pero dumating sa kanya ang pabor ng Diyos dahil matanda na sila ni Elizabeth, wala pa silang anak. At nagsugo na ang Diyos ng anghel at sinabi kay Zacarias yung magiging yung kagustuhan o yung magiging doon sa kaniyang magiging anak. Yung istorya ni Juan. At parang hindi pa makapaniwala si Zacarias at kaya napipe. Hindi siya makapagsalita si Zacarias. Pero hanggang dumating yung panahon na nagbuntis si Elizabeth at ika-6 na buwan, hindi ako nagkakamali, ay dumalaw si Maria at
nagdadalang tao na rin yata noon si Maria. Ah, nung mag-meet si Elizabeth at si Maria, ay gumalaw yung baby doon sa sinapupunan ni Maria. Okay. Hindi ni Elizabeth. Pakicheck nyo na lang. Pero, ibig sabihin, yung pagbubuntis pa lang kay Juan, meron ng istoryang nagaganap. At meron ng ipinakita na ang layunin ng Diyos sa buhay ni Juan. Nang ipinanganak si Juan at siya ay ibinyagan, ang gusto ng tatay niya ay Junior. Zacarias Junior. O Zacarias II. Pero mayroong uling anghel na nagsabi, hindi Zacarias ang ipangalan, kundi Juan. Kaya noong ipinangalan ay Juan, nagmuestra, okay, sinulat, Juan, nakapagsalita si Zacarias. So, ibig sabihin, pati pangalan, ang Diyos ang pumili kay Juan. So, malalim, malawak, makabuluhan, makulay ang istorya ng buhay ni Juan. Bagamat hindi niya sinabi yung mga istorya na yun, nang siya ay tinatanong dito, ang sagot niya lang ay, hindi ako ang Kristo. Nilinaw niya agad yun, hindi ako ang Kristo. Kumbaga, kung ikaw ay nagte-testimony, siguraduhin mong ang matataas ay ang Panginoong Jesucristo, hindi ikaw. Okay, but we'll go there. Una, tinanong siya, ikaw ba si Elias? Mahalaga itong tanong na to kasi si Elias ay hindi nakaranas ng kamatayan. Siya ay kinuha ng Diyos, sumakay sa chariot of fire. Diba? Kaya somehow mayroong umaasa ang mga Hudyo na lilitaw uli si Elias. Kasi hindi naman namatay si Elias. At very powerful itong propeta na to, di ba? Nagpapababa ng apoy. Pag nagagalit, pinasusunog yung kawa. Kaya kilala si Elias. At malamang may mga Hudyo na umaasa pa rin na magpapakitang muli si Elias. Although, naghihintay din sila ng Mesayas. Kaya nga tanong, ikaw ba ang propeta? Ang sagot niya, hindi rin. Hindi ka naman pala si Elias. Hindi ikaw ang Kristo. Hindi ikaw ang propeta. Ano sasabihin namin kung sino ka? O yun ang tanong sa kanya. Now, of course, bawat sa atin, mayroon tayong istorya. At buuin natin yung ating istorya. Hindi ko alam kung merong willing magsulat ng inyong istorya. Meron ba kayong kinumisyon at sinabi nyo, pakigawa mo na ako ng ang tagang biography. Pag ikaw ang sumulat, autobiography. Pag ibang sumulat, biography. Tama ba? Nagre-review lang tayo. Baka lang mabasa exam nyo yun. So, but kailangan maikwento mo, di ba? Sa iyong mga anak, sa iyong mga kamag-anak, kung anong iyong istorya. At bawat isa sa atin mayroong istorya. We call it narrative. Kasi, okay, ang mga labanan ngayon, naratibo. Yeah. Ipaliwanag lang natin yung kahalagahan ng story, the narrative. Itong Israel at Gaza nagigiyera. Ang naratibo ng Israel, sino ba ang nauna noong October 7? Sino ang pumatay ng libong
Israelitas, pati mga Amerikano, at nagse-celebrate, tapos kinidnap yung iba pa. Ayun ang narrative ng Israel. Kaya, syempre, gaganti naman kami. Didepensa naman namin yung aming bansa. Tapos, ang Gaza naman, sasabihin, para nyo nang minasakir itong mga tao rito. Walang kalaban-laban. Binomba nyo ng binomba. So, labanan ng naratibo ito. Kanino ba maniniwala ang mga tao? Sa kwento ba ng Gaza o sa kwento ng Israel? Kahit sa politika, ganon. Labanan ng naratibo yan. Sino yung kaawa-awa? Sino yung nagpapaawa? Sino yung nambubuli? Labanan to ng istorya. And this is what a living testimony is all about. Labanan ito ng istorya. Meron ka bang istorya na panglaban? Dito sa mga istoryang ito. O baka mga marinig lang nating kwento. Yun nga, tungkol sa artista, tungkol sa basketballista. Kanina, nag-champion kagabi pala, sa billiard, yan. Si Biado, yan. Diba? May istorya siya. Si Pacquiao naman ay tabla lang. Kung nanalo, meron siya another story. No? Sana nga nanalo di ba? Kasi siya, binabalik niya yung glory sa Panginoon. Yung mga ganon, yung mga istorya. Ganon din yung istorya natin. Ano ba ang ating istorya? Palagay ko kung isusulat natin bawat isa, marami tayong istorya na may babahagi. Hindi istorya lamang para sa atin o para tayo magbida. Hindi. Kundi istorya ng kabutihan ng Diyos. Kalawang tanong, what is your message? So kung tayo ay mag-iistorya, anong mensahe mo sa iyong istorya? Baka kantsawan tayo. Puro ka namang kwento, wala namang kwenta. Isa sasabihin, pag nagkakantsawan, di ba? Pag mahaba na yung kwento niya, okay lang, mahaba, basta, totoo. Meron talagang gusto mag-istorya. And everybody wants story. Lahat tayo gusto natin ng istorya. Kaya nga gusto, ikaw ang bida. Yun eh. Di ba? Ikaw, nagbida-bida na naman. Pero lahat tayo, gusto natin magbida. Kaya mo kinakantsawan na nagbibida-bida kasi hindi ka makasingit ng bida. Gusto mo rin mag-istorya. Thank you. Diba? Bawat isa sa atin, gusto natin mag-istorya. But the question is, what is your message? Ano ang laman ng iyong istorya? May kwenta ba? Ang iyong kwento? Verse 23, sumagot si Juan ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias, ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. This is the message of John. Ito yung message ni John. Sinasabi niya, marami akong istorya pero hindi ko na yun ikukwento sa inyo. Ang mahalaga sa ngayon ay ako yung boses na sumisigaw sa ilang. The voice crying in the wilderness. Ang sabi, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Iayos nyo yung daan. Darating ang Mesayas. Iayos nyo ang inyong buhay. Umayos ka. Yun ang ibig sabihin ni Juan. Umayos kayo! Darating na ang Mesayas.
Para pagdating niya, makilala niyo siya. Hindi yung hintay kayo ng hintay hanggang ngayon, ang mga Hudyo ay naghihintay sa isang Mesaya. Isang Mesaya. Nalampasan na nila ang Panginoong Hesukristo. Mapalad po tayo sapagkat nakilala natin ang ating Panginoong Hesus. Hindi kayo mapalad? Amen. Mapalad po tayo. Ang mismong bansa at bayan na pinanganakan ng Panginoong Hesus, hanggang ngayon naghihintay pa rin. Hindi nila kinilala ang Panginoong Hesukristo sapagkat hindi nila inayos ang daan ng Panginoon. Eh yun ang bilin ni Juan. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Na yung testimony natin, kailangan magkaroon ito ng laman na kung saan ay kikilos, aaksyon, mababago ang buhay ng kausap natin. Noon kung ayaw kong ikwento ito, pero sabi sa Biblia, pag ayaw mo, ikwento mo. Noong 2006, nag-start ako magtrabaho sa Kapitolyo, sa GSO, General Services Office. Sabi ko sa GSA yun General Shock Absorber. Kasi pag walang masisi yung mga opisina, tinuturo GSO. Kaya sabi ko, ibahin na lang natin, General Shock Absorber na lang. Laganap talaga yung mga petty, corruption sa opisinang yun. Pero that time, alam ko, pinapunta ako ng Panginoon doon at ayusin yung opisinang yun, pati yung mga tao doon. So, unti-unti, mayos. Hanggang ngayon, yung iniwan kong setup, yung pa rin yung ginagamit nila. Pero merong isa doon na kasi 4 years lang ako doon sa office, then lumipat ako sa accounting office. But after 7 years, nilapitan niya ako, sabi niya, Sir, alam niyo ba nung wala pa kayo, ang dami kong kita. Pero nung dumating kayo, nawala lahat yung kita ko. Pero, nagkabalikan silang mag-asawa at masayang-masaya yung dalawang anak niya. Nakapunta siya ng Amerika. Naalagaan niya yung kanyang nanay at saka yung tatay. At marami siyang blessing. Sabi niya, marami akong blessing. Sir. Wala naman akong ginawa kundi inayos ko lang eh. Kaya nga sabi ni Juan, umayos kayo. Di ba? Ayusin yung daraanan ng Panginoon. Ayusin ninyo. So to be a living testimony, kung saan ka dali ng Panginoon, ayusin mo. At sabihin mo sa mga tao ron, umayos kayo. Kahit may mga nagbabash, okay lang yun. Kaya naman nating sagutin. May mag-bash sa atin. Dahil naniniwala tayo sa kabutihan ng Panginoon. So what is your message? Anong mensahe mo? Aayos ba yung mga taong kasama mo sa bahay, sa opisina, sa trabaho, sa negosyo, mga customer mo? Aayos ba sila? What is your message? Katlo, hindi ko tinapos tong tanong na to, pero maintindihan nyo rin naman to. Whose authority? Bitin. Whose authority? Verse 24 to 26. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan,
bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo, o si Elias, o ang propeta. Sa mga Hudyo kasi, mahalaga yung basis of your authority. Parang gobyerno. Sa gobyerno, hindi ka pwedeng basta magdesisyon, kumilos, nang wala kang basihan. Hindi ka pwedeng gumastos nang wala kang pinagbasihan. Kailangan meron kang AIP, APP, PPMP, hindi nyo alam yan. Pero ganyan kahirap sa gobyerno bago ka makagastos ng pondo ng gobyerno. Meron kang dapat basihan at meron kang authority. So sa mga Hudyo, ganon din sila. Pag ikaw nagsalita, ay sino ka ba? Kahit ang ganda ng message mo, kahit tinatamaan na sila, i-ignore nila yon. Kasi questionable ang iyong authority. Sino nagpadala sa iyo rito? Kaya nga ang tanong nila, ikaw ba si Elias? Ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba yung propeta? Same question ang tinanong din sa Panginoong Hesus. No, hindi lang si Juan yung tinanong ng mga Pariseo. Sa Mateo 21:23 hanggang 27, sana yung inisip kong pag-aaralan natin, pero sinama ko pala sa isang sub-topic. Matthew 21:23-27. Wala po dyan sa ating material. Babasahin ko na lang po. Kung meron kayong apps ng buksan ninyo ng Bible. Matthew 21:23-27. Pumasok si Jesus sa templo habang siya ay nagtuturo doon. Lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan. At siya'y tinanong, anong karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo, kapag sinagot ninyo ang tanong ko, saka ko sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Ito ang tanong ng Panginoong Hesus. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo sa Diyos ba o sa tao? Kaya't sila'y nag-usap-usap. Usap-usap. Meeting. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? O nga, wag yun. Verse 26. Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, baka kung ano ang gawin sa atin ng mga taong bayan, mag-rally sila dyan. Sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya sumagot sila kay Jesus. Ito ang sagot namin. Hindi namin alam. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan galing ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Secret. Let them discover. Di ba? Kasi minsan, alam na ng Panginoong Hesus yung laman ng nagtatanong, what is the intention of the inquirer? Yung nagtatanong. Kaya, dinadala niya sa level na hayaan mo sila mag-isip. Pero yung ginamit niyang halimbawa o part ng kanyang katanungan ay si Juan Bautista. Ang ganda ng tanong niya, di ba? Ano ba sa palagay ninyo? Saan galing ang authority ni Juan? Sa Diyos ba o sa mga tao? Hindi, yun ang maganda rito eh. Hindi sila makasagot. No choice. Wala silang mapagpili ang sagot. Di ba? Ang mensahe noong mga talatang yon,
kung malinaw ang ating istorya, ang ating testimony, if we have living testimony, malinaw yung ating mensahe, yung laman ng ating testimony, o laman ng ating ipinamumuhay, walang question sa authority. Kadalasan ang tanong dito, di ba, pag nag-testimony ka na, tapos tumatama na ang iyong testimony sa mga taong kausap mo, ang susunod nilang tanong, anong reliyon mo? Saan ka sumisimba? Ngayon, kung positive yung yung nagtatanong, pag sinabi mo, doon sa AG, sa Berde, sabi ko, kulay Berde raw ito eh. Kasi yung noong araw, yung school dito, kulay green yung uniform ng mga bata. Sa green. Sana nga, papangalan natin sa school, Green Gate. Nauna na yung Green Gate. Kung property naman, Green Estate. Meron na rin. Puro green na nga yung nandun. Anyway, so, siyempre sabi mo sa Assemblies of God, dun sa Malagasang 1C, ganun ang tanong. So, kung positibo naman, pwede niyang sabihin, sige, pwedeng sumama sa iyo. Pwede rin, di ba? Kung naging positive yung sagot niya. O kaya sasabihin niya, parang ganyan din eh. Meron din akong nasimbang yan. So, they suddenly identify themselves with you. Pero syempre, kung wala, medyo matigas na yung puso niya, uurirating ka lang. Baka debatihin ka pa. Yun ang problema. Pag nakipag-debate sa atin, paano kaya tayo sasagot? Okay? So, wag mo kayong makipag-debate. Yung buhay, yung kwento ng inyong buhay, hindi pwedeng debatihin. Paano kanyang tatanungin? Karanasan mo yun. Dumaan ka sa ganitong problema, dumaan ka sa ganitong sakit, pinagaling ka ng Panginoon, pinagpala ka ng Panginoon, sinong didebate dun? Kaya wag na kayong magdebate. I-enhance nyo na lang ang inyong istorya by exalting the Lord Jesus Christ. And we'll go to the last question or last part. Is it about you? Yung bang istorya mo tungkol sa iyo, tungkol sa akin, tungkol sa katabi mo? Anong sabi ng talata? Ang sabi ni Juan. Sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Sabi ni Juan, ako yung tinig. Pag binasa nyo yung sulat ni Propeta Isaias, ako yun. Sabi ni Juan. Siyempre, hindi pa rin sila kumbinsido. Ba't ka nagbabautismo? Dahil inihanda ko yung daan ng talagang tagapagligtas natin. At yung ipinaghahanda ko ay ni magtanggal ng sa sapatos? Sintas. Ni magtanggal ng sintas ng sapatos, hindi ako karapat-dapat. Kaya ang istorya ko ay hindi ko istorya, kundi istorya ng Panginoong Jesucristo. Dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas.
ikwento mo yung kabutihan ng Panginoon. Ikwento mo yung pagtatagumpay mo sa kahirapan, tagumpay sa sakit, tagumpay sa iba't ibang hamon ng buhay. Pero ang dulo, ibigay mo ang kaluwalhatian sa Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoong Diyos, muli mong sariwain sa aming alaala ang mga dinaanan po namin. Na maunawaan po namin na kaya pala kami dumaan doon upang maibahagi namin ang aming paglalakbay sa buhay na yon. At maitaas ka at maluwalhati ka, aming Panginoon. Marami kaming pagkakamali, hindi kami perfecto. Marami kaming minsan nasasaktan ng mga tao. Maring hindi ayos yung pagkilos namin, pag-uugali namin. Subalit, inihiling po namin na sa araw-araw kami patuloy mong baguhin, Panginoon. Day by day, change us. At hayaan mo ang mga pagbabagong ito ay bumuo ng isang naratibo na isang istorya na kung saan hindi kami ang maitataas, hindi kami ang bida, kundi ikaw, aming Panginoon Jesus. Kaya nung makita ng ibang mga tao ang liwanag mo sa buhay namin at ikaw ang maitaas sa kanilang buhay. Magkaroon ng pagbabago, transformasyon sa kanilang buhay, O Diyos, at makilala ka rin, Panginoong Yesus, bilang Panginoon at sarili kapagligtas. Ito pong aming dalangin sa iyong pangalan, aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor Larry, sa isang mapagpalang mensahe mula sa ating Panginoon. At ngayon po ay makakapakinig tayo ng isang tunay na istorya mula sa isang totoong buhay ng ating kapatid na kung saan ay ang kanyang mess becomes a message. Ito po ang ating kapatid na si Sister Miriam sa floor. Yung asawa ko, siguro that was, naisip ko, paano ba ay napilapan ko. Leader, lahat mo. Ako po si Miriam Camerino sa floor. May 3 anak. At kasalukuyan ako ay deacon ng church, ng Empag Church. Lumaki sa ako, nagsisimba talaga, laking Sunday school, no? Sa isang Methodist church. Sa aking paniniwala, yung okay lang yung nagsisimba ka, bagat alam ko yung religion ko ay isang protestante, kaiba doon sa katoliko. Pero para sa akin, isa lang yung Diyos na sinasamba, no? Yun yung paniniwala ko. Pero yung first time na-encounter ko ang Panginoon ay yung umuwi ako sa Malagasang. I attended DVBS sa Daily Vacation Bible School sa Sabang Church. At that was the time na na-expose ako sa Word of God. I surrender my life to Jesus. And after that, ibang joy yung naramdaman ko. At yun yung naging start para magpatuloy ako sa natagpo ang pananampalataya at nagkaroon ako ng isang tunay na relasyon sa Panginoon at hindi lang isang relihiyon. Maraming pagbabago naganap simula nun. Una syempre na iba yung pananaw ko sa bawat plano ko. Syempre, laging kasangkot doon ng Panginoon. Pero sabi nga, our Christian life is not always a mountaintop experience. I also went through a wilderness experience. Maraming taon yung lumipas, nawala ako sa church. At that time, nagkaroon ako ng asawa na hindi believer. Buntis ako noon 7 months.
namatay yung asawa ko. Paikot-ikot lang, parang wala namang direksyon yung naging buhay ko at saka yung buhay ng mga anak ko. Napagod na rin ako, kaya I started to go back to the Lord. Iniyaya ako ni Ate Presimo sa isang mission sa Isabela. Doon siguro tinouch ng Panginoon doon nag-start yung point na tinouch ng Panginoon ng buhay ko. It was August 2012. At mula noon, binuo ng Panginoon yung mess that I had before. It becomes a message in my life. Nagbuo uli kami ng isang Bible study kasama yung mga kapatid ko. That was the time na at nagkaroon ng sakit nga yung isang kapatid ko. That was the time na lumapit sila sa Panginoon at napapasalamat ako kasi siguro na-answer din yung prayer ko na madala sila sa Panginoon. Nakakatuwa ang Panginoon kasi kung saan ako dating unang nakakilala sa Kanya, doon sa garahe ng Nanay Lita, nung bumalik ako, na ibalik niya uli ako, doon uli sa garahe niya ako binalik. Nakita ko yung kapangyarihan ng Panginoon, kung paano ako binago ng Panginoon talaga. At mas lalo ko nakita na mas nag-grow ako sa Panginoon. Pakahirap makabalik. At nakita kong maraming lumayo sa Panginoon na hindi nakabalik. At ako ay isa doon sa nakabalik. Mga kabataan, huwag niyong sayangin yung panahon. Walang magiging direksyon ang buhay niyo kung wala ang Panginoon sa inyong buhay. Sa Panginoon lang tayo kakapit at hanggang sa dumating ang Panginoon, huwag tayong susuko, huwag tayong mag-give up. May times na madadapa tayo, may times na manghihina tayo, pero bumangon ulit tayo. My mess becomes a message. Ako po si Miriam Saflor, isang buhay ng patotoo ni Kristo. Pangako at pasasalamat at sa ating pong paghahanda, ating pong itong ipanalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa buhay at kalakasan na ipinagkakaloob niyo po sa amin, sa magandang trabaho na inyong kaloob. Salamat po Panginoon. Lord, anumang aming tinatangkilik, amin po itong ibinabalik sa inyo na may papurit pasasalamat galing sa aming puso. Lord, nawa ay magamit ito ng ang inyong iglesia sa ikalalago ng inyong gawain sa lugar na ito. Purihin ka, Panginoon. Ito pong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po ay dadako po tayo sa ating announcement na ipi-play ng ating media unit. Sunday worship starts at 9 o'clock every morning. And for online, live stream link will be sent in MFAG community group chat. Children's Sunday School starts at 9:30 a.m. after the praise and worship. Live stream link will be sent in MFAG community group chat. Children's Sunday School starts at 9:30 a.m. after the praise and worship. Preschoolers to primary ages 3 to 10 years old. Secondary level ages 11 to 13 years old. Youth ministry ages from 13 to 20 years old. Please coordinate with Bro Julius Allendog. Women's ministry are divided into 3 groups. Young women, please coordinate with Sister Tin Pelanawa. Midwomen ministry, every after worship service. Please coordinate with Sister Christy Silvano. And Grandma's group every Tuesday, 5 p.m. at MFA Church. Please coordinate with Sis Levy Bombita. Men's ministry, ever after worship service. Coordinate with Bro Darius Silvano. And men's prayer and fellowship every Friday at 7 p.m. at MFA Church. For online prayer meeting every Wednesday at 7 p.m. via Google Meet. Link will be sent in MFAG Community Group Chat. Night of Worship, 7 p.m. at MFAG Church for first Wednesday of every quarter. For prayer requests, kindly fill out form at Usher's Corner or coordinate with Sis Ida Paglinawan. Wow Moments, every 2 months at MFAG Church after worship service. Please coordinate with Pastora Neta Cueto. Pastoral care for counseling, mentoring, and spiritual guidance. Kindly approach Pastor Amir Camarino.
Child, business, and property dedication are scheduled every third Sunday of the month and every Saturdays except second Saturday. Book an appointment 1 month ahead. Coordinate with Cis Shida Guzman. Po ng kanilang 99th anniversary. At tayo po ay inaanyayahan na dumalo sa Hamilton Club Malagasang 2E. So kung nais po nating umattend, makipag-coordinate lang po tayo kay Sister She. And next po ay ang ating BOD and department meeting after po ng worship service. Yan po. Para po sa ating pong closing and benediction, tinatawagan ko po ang ating head pastor, Pastor Nat Paglinawan. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. So what a way to end po yung ating month, no? Praise God. At tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Bagaman sa linggo po tayo na dumaan sa pag-ulan at pagbagyo, tayo po ay iningatan ng Panginoon. At salamat din po sapagkat may patuloy pong tumutulong para po doon sa mga kapatiran po natin na naapektuhan ng kalamidad. Puri po ang Panginoon. Pati po sa ating video, sa mensahe po ating pastor. Puri po ang Panginoon. Sabihin sa katabi nyo, partner. Sabihin nyo sa katabi nyo, partner, umayos ka. Praise God. Ano pong dahilan? Para po yung ating mess ay maging message. Amen po ba? Salamat po at antay-antay lang po kayo. Baka kayo po yung mapuntahan ng ating media team. Kayo po yung papalabas sa video. Hindi po. Puri po ang Panginoon dahil sa mga buhay po na yan. Salamat Sister Ming. Kayo po yung unang sa mga buhay po na yan ay ang Panginoon po ang may tataas. Amen po ba? Tayo po lahat ay tumayo. Kaya sa ating pagtayo, sabihin po natin, it's not about me. It's all about God. It's all about God. It's not about me. It's not about me. It's all about Jesus. It's all about Amen. Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po yung umawit. Inoon, ang alay ko ay tanggapin mo. Isang pusong dalisay at tapat. Nais ko'y maglingkod sa'yo at lumakad na kasama mo. Minsan pa. Panginoon, ang alay ko ay tanggapin mo. Isang pusong dalisay at tapat. Nais ko'y maglingkod sa'yo at lumakad na kasama mo. At lumakad na kasama mo. At lumakad na kasama mo. Hallelujah. Sama-sama po tayo manalangin. Naman namin Diyos, kami po'y lubos na nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon. Salamat po sapagkat minsan sa aming buhay, kami po ay iyong kinatagpo, Panginoon. Kami po ay iyong natagpuan. Kami po ay iyong niligtas, pinatawad, dinubos, Panginoon. Salamat po dahil hanggang sa ngayon, patuloy niyo pong inaayos ang aming mga buhay, Panginoon. Upang sa gayon, yung aming mga buhay ay maging buhay na patotoo, maging mensahe, Panginoon, para sa aming kapwa, Panginoon, patungo sa iyo. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng aming buhay ay mailapit namin sila sa iyong paanan, Panginoon, para nasa nila ang kagalakan, ang kaligtasan, ang pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Puri ka, O Diyos, kayo po mag-ingat sa bawat isa sa linggong ito. Patuloy po kami palakasin, patatagin, Panginoon. Patuloy po kaming humayo, Panginoon, para sa iyong kaharian. Puri ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magpalay po tayo ng Panginoon. At tayo po ay makakauwi na at invited po tayo sa ating mga gawain, sa ating mga small group at maging sa ating po mga
prayer meeting. God bless you all. Ulan na lang, ulan. Bulan. Nanay Neri. Uulan na naman mula sa langit ng kagalakan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Umuulan na naman mula sa langit ng kagalakan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalakan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalakan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalakan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Umuulan na naman, umuulan na naman, umuulan na naman mula sa langit ng kagalingan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Uulan na naman mula sa langit ng kagalingan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalingan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalingan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalingan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ang kagalingan mo. Umuulan, umuulan.